Mga ka-showbiz, isang pahayag tungkol sa pelikulang Pilipino ang biglang naging mainit na usapan online. At ang nagsabi? Walang iba kundi ang veteranong filmmaker at kasalukuyang chairman at CEO ng Film Development Council of the Philippines o FDCP, Jose Javier Joey Reyes. Sa isang usapan na muling pinag-uusapan sa social media, naging kontrobersyal ang punto ni Direk Joey tungkol sa attitude ng ilang Filipino moviegoers toward local films. At doon nagsimula ang tanong ng publiko. Pinoy nga ba ang problema kung bakit nahihirapan ang pelikulang Pilipino? O baka naman may punto si Direk Joey? Baka hindi lang audience ang dapat sisihin? Baka may problema rin sa kalidad ng ilang pelikula, presyo ng ticket, marketing, access sa mga sinehan, at paulit-ulit na kwento? At higit sa lahat, sino ba talaga ang dapat managot sa paghina ng Philippine cinema? Mga ka-showbiz, pag-uusapan natin iyan ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, isang mahalagang paglilinaw. Hindi natin gagawing personal attack kay Direk Joey ang video na ito. Ang pag-uusapan natin ay ang pahayag, argumento at reaksyon ng publiko. Dahil may mga sumasang-ayon sa kanya, may mga kumukontra, at may mga nagsasabing parehong may punto ang audience at ang filmmakers. Kaya samahan ninyo ako sa paghimay ng kontrobersiyang ito. Kumusta mga kaibigan? Welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lamang dito, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga pinakabagong balita at showbiz updates. Ang pahayag na nagpaingay sa social media, naging viral ang discussion matapos kumalat ang bahagi ng isang usapan kung saan tinalakay ni Direk Joey Reyes ang problema ng Philippine cinema. Ang sentro ng kanyang argumento, may problema rin sa attitude ng ilang Pinoy pagdating sa sariling pelikula. May mga Filipino viewers daw na mabilis magsabi na pangit ang Pinoy movie bago pa man ito mapanood. May mga taong automatic na mas interesado sa foreign films. At may mga pagkakataong kahit may magandang local film na available, hindi pa rin ito binibigyan ng pagkakataon. Dito talaga nahati ang opinyon ng mga netizen. May nagsabing, may point si Direk Joey, pero may sumagot naman, bakit audience na naman ang sinisisi? At iyon ang naging malaking debate. Audience ba ang problema? Ito ang pinaka-importanting tanong. Kapag hindi kumita ang isang pelikula, sino ang dapat sisihin? Ang audience? Ang producer? Ang direktor? Ang artista? Ang marketing team? Ang cinema owners? O baka naman hindi dapat naghahanap ng isang taong sisisihin dahil napakaraming factors ang involved? Kung tutuusin, hindi naman simpleng equation ang box office. Kapag pumunta ang isang tao sa mall at bumili ng ticket, marami siyang kino-consider. Magkano ang ticket? Magkano ang pagkain? Gaano kalayo ang sinehan? Maganda ba ang schedule? Interesting ba ang trailer? Maganda ba ang reviews? At higit sa lahat, worth it ba ang gastusin? Dito pumapasok ang malaking problema. Dahil ang isang pelikula ay hindi lamang competition sa ibang pelikula. Competition din ito sa Netflix, YouTube, streaming platforms, social media, mobile games, at maging sa simpleng pang-araw-araw na gastusin ng isang pamilya. May point ba si Direk Joey? Kung ang tanong ay kung may punto ba ang sinabi niya? Oo, may punto. At hindi ito bagong concern. Sa isang FDCP DLSU study tungkol sa Filipino movie-going habits, nakita na streaming services ay naging pangunahing platform para sa malaking bahagi ng respondents, habang maliit na bahagi na lamang ang regular na pumupunta sa cinemas. Kabilang din sa mga binanggit na barriers ang mataas na ticket prices, limited availability ng local films at repetitive themes. Ibig sabihin, hindi lamang isang problema ang Philippine cinema, maraming factors, at isa sa mga factors ay audience behavior. Kung may magandang pelikula pero walang nanonood, mahirap itong mabawi ang production cost. At kung palaging malulugi ang local films, natural lamang na matakot ang investors na maglabas ng malaking budget. Kapag lumiit ang budget, maaaring lumiit ang production. Kapag lumiit ang production, maaaring bumaba ang marketing. At kapag mahina ang marketing, mas kaunti ang makakaalam na may pelikula pala. At kapag kaunti ang nakakaalam, mas kaunti ang manonood. At pwedeng maging cycle iyon.
Pero may point din ang mga netizen ngayon. Huwag naman nating kalimutan ang kabilang side. Maraming netizens ang nagsasabing, hindi kami ayaw sa Pinoy movies. Ayaw lang namin sa pangit na pelikula. At malaking distinction iyon. Hindi ibig sabihin na kapag hindi nanood ang isang tao ng local film ay galit na siya sa Philippine cinema. Minsan, simple lang ang dahilan. Hindi niya gusto ang premise. Hindi niya gusto ang genre. Hindi siya interesado sa cast. O baka nakita niya ang trailer at hindi siya na-convince. At bilang consumer, may karapatan siyang pumili kung saan niya gagastusin ang kanyang pera. Ito ang isa sa pinakamalaking argumento ng mga kumokontra kay Direk Joey. Kung gusto mong manood ang audience, bigyan mo sila ng pelikulang gusto nilang panoorin. Quality visa support. At dito nagiging interesting ang debate. Dahil may dalawang argumento. Argumento number 1. Suportahan natin ang pelikulang Pinoy. Argumento number 2. Hindi automatic na susuportahan ko ang pelikula dahil Pinoy ito. At parehong may sense. Bilang Pilipino, magandang suportahan ang local industry. Pero bilang consumer, may karapatan din tayong pumili. Hindi rin naman pwedeng sabihin na, Pinoy ito kaya kailangan mong bumili ng ticket. Hindi ganun gumagana ang entertainment industry. Kailangan may dahilan para gustuhin ng audience ang isang pelikula. Kailangan compelling ang story. Kailangan interesting ang trailer. Kailangan alam ng audience kung bakit worth it panoorin. At kailangan maramdaman ng viewer na sulit ang kanyang pera. Ang problema sa Pinoy movie, pangit. Pero may isa pang side na kailangan nating pag-usapan. May mga Filipino viewers na may automatic assumption, Pinoy movie, pangit. At ito ang mismong attitude na pinupuna ni Direk Joey. Dahil kung ang isang viewer ay nagdesisyon na agad na pangit ang pelikula kahit hindi pa ito napapanood, paano mabibigyan ng chance ang local filmmakers? May mga pelikulang Filipino na hindi mainstream. May indie films, may experimental films, may historical films, may social dramas, may horror, may comedy. May mga pelikulang hindi nakasandal sa love team. At may mga pelikulang maaaring hindi nating makita dahil hindi sapat ang exposure. Kaya may punto ang argument na baka kailangan din nating maging mas open sa local cinema. Pero may problema rin sa access. Ito naman ang kabilang malaking issue. Paano mo masasabing hindi sumusuporta ang isang Filipino kung hindi naman niya madaling mapapanood ang pelikula? Hindi lahat ng pelikula ay available sa lahat ng lugar. May mga film festival na concentrated sa Metro Manila. May mga independent films na limited ang screening. May mga local films na maikli ang theatrical run. At may mga audience sa probinsya na maaaring hindi man lamang makita ang pelikula sa pinakamalapit nilang cinema. Kaya kung ang isang pelikula ay available lamang sa ilang locations, mahirap sabihin na ayaw talaga ng Pinoy. Baka hindi naman ayaw. Baka hindi lang available. At ito ang isa sa mga concerns na lumabas din sa public discussions online tungkol sa current controversy. Ticket price, malaking factor. Pag-usapan natin ang presyo. Imagine natin ang isang pamilya na 4 ang miyembro. 4 na tickets. Tapos may pagkain, transportation, parking, at iba pang expenses. Biglang hindi na simpleng movie night. Maaari nang umabot sa malaking bahagi ng budget ng isang pamilya. At kapag may option na, maghintay na lang tayo at mapapanood din natin sa streaming. Maraming tao ang pipili niyan. Hindi dahil ayaw nila sa Pinoy, kundi dahil practical sila. At ito ang reality na kailangang harapin ng buong movie industry. Streaming changed everything. Noong araw, kung gusto mong mapanood ang isang pelikula, sinehan ang pangunahing option. Ngayon, may Netflix, may Disney Plus, may Prime Video, may YouTube, may iba't ibang streaming services, at mas convenient. Hindi mo kailangang bumiyahe, hindi mo kailangang pumila, hindi mo kailangang gumastos ng pamasahe, at pwede kang manood sa bahay. Kaya napakalaking challenge para sa cinema industry ang competition mula sa streaming. At hindi lamang Pilipinas ang nakakaranas nito. Global problem ito. Pero para sa Philippine cinema, mas komplikado dahil maliit ang local market kumpara sa Hollywood. Ang quality issue. Ngayon, ito ang part na medyo masakit pag-usapan. May mga netizen na nagsasabing, improve the quality first.
May ilan namang nagsasabing may magagandang Pinoy movies naman, hindi lang napapansin, at parehong may katotohanan. Hindi natin maaaring sabihin na lahat ng local movies ay pangit. Hindi rin natin maaaring sabihin na lahat ay maganda. Katulad ng Hollywood, may masterpieces, may average movies, may flop, may blockbuster, may pelikulang minahal ng critics pero hindi kumita. May pelikulang kumita ng malaki pero hindi nagustuhan ng critics. Ganoon din ang Philippine cinema. Kaya hindi fair na lahat ng Filipino movies ay pagkumparahin sa Hollywood. Isa sa mga reaksyon ng supporters ni Direk Joey ay tungkol sa unfair comparisons. Kapag pinaghahambing ang isang Filipino movie na may budget na ilang milyon o tens of millions of pesos sa Hollywood production na may budget na hundreds of millions of dollars. Obvious na may malaking difference. Production design, special effects, equipment, international distribution, marketing, talent fees, post-production. Lahat iyon may presyo. Kaya kung ang isang local film ay hindi kasing laki ng Hollywood blockbuster, hindi ibig sabihin automatic na pangit. Ang tanong ay, ano ang kayang gawin ng filmmaker gamit ang resources na mayroon siya? Pero quality pa rin ang pinakamalaking panghatak at dito naman tayo babalik. Kahit maliit ang budget, pwedeng maganda ang story, pwedeng magaling ang acting, pwedeng powerful ang screenplay, pwedeng memorable ang direction, at maraming Filipino filmmakers ang matagal nang nagpapatunay na posible iyon. Kaya ang challenge ay, paano gagawing visible sa mainstream audience ang mga pelikulang ito? Dahil hindi sapat na maganda ang pelikula, kailangan din itong malaman ng tao. Marketing. Baka ito ang kulang. Imagine natin, may napakagandang Filipino film. Pero kakaunti ang trailer views. Kakaunti ang posters. Walang malaking advertising campaign. Hindi pinag-uusapan sa social media. At limited ang cinema locations. Paano malalaman ng ordinaryong viewer na maganda pala iyon? Ito ang problema ng discovery. Minsan hindi naman ayaw ng audience. Hindi lang nila alam na may magandang pelikulang palabas. At dito kailangan magtulungan ang filmmakers, producers, distributors, exhibitors, festivals, government agencies, at media. May responsibilidad din ang audience, pero hindi rin natin pwedeng sabihin na industry lang ang may responsibility. May role din ang audience. Kung palagi nating sinasabi, pangit ang Pinoy movies, pero hindi naman tayo nanonood, hindi natin talaga malalaman kung may nagbabago. At kung may magandang local film na lumabas, pwede natin itong i-recommend, pwede nating pag-usapan, pwede nating i-share, pwede nating suportahan. Hindi naman kailangang panoorin lahat, pero baka pwedeng bawasan ang automatic judgment. Ang problema sa colonial mentality argument. May ilang netizens na nag-uugnay sa issue sa tinatawag na colonial mentality. Ang idea, mas mataas ang tingin natin sa foreign products kaysa local products. Pero kailangan din nating maging careful dito. Hindi lahat ng preference for foreign movies ay colonial mentality. Minsan, gusto lang talaga ng isang tao ang particular genre. Minsan, mas gusto niya ang Korean cinema. Minsan, Hollywood. Minsan, Japanese anime. At okay lang yon. Ang healthy approach ay hindi, panoorin mo ang Pinoy movie dahil Pinoy ka. Mas magandang approach, bigyan mo ng pagkakataon ang local film kapag interesting ito. Ang interesting na factor, may mga Pinoy films namang kumikita. Hindi naman hopeless ang Philippine cinema. May mga local films na nagiging successful. May mga pelikulang nakaka-cross ng malaking box office milestones. May mga Filipino films na nagiging successful sa streaming. Defaulted. May mga pelikulang napapansin internationally. Kaya hindi natin dapat sabihin na patay na ang Philippine cinema. Mas accurate sigurong sabihin, nasa transition ang industriya. Nagbabago ang audience. Nagbabago ang platforms. Nagbabago ang business model. At kailangang sumabay ang filmmakers. Si Direk Joey mismo, matagal nang nagsasabi ng problema sa industriya. Importante rin ito.
Hindi naman basta random commentator si Joey Reyes. Siya ay filmmaker, educator, at kasalukuyang chairman at CEO ng FDCP. Nang ma-reappoint siya noong 2025, sinabi ng FDCP na kabilang sa mga pinagtuunan ng kanyang leadership ang sustainability ng local film industry at paggamit ng research tungkol sa habits at preferences ng Filipino moviegoers. Kaya ang kanyang comments tungkol sa audience ay nanggagaling sa perspective ng isang taong matagal nang nasa industriya. Pero hindi ibig sabihin na dahil industry insider siya, automatic tama na ang lahat ng sinasabi niya. At hindi rin ibig sabihin na dahil audience tayo, automatic tama rin ang ating criticism. Ang magandang gawin ay pag-usapan ang issue. May data rin sa likod ng debated. At dito nagiging mas interesting. Ang FDCP at DLSU Research ay tumingin mismo sa habits ng Filipino moviegoers. Lumabas na streaming ay naging malaking bahagi ng viewing habits. Samantala, kabilang sa obstacles sa cinema attendance ang ticket prices, availability ng local films, at repetitive themes. So kung pag-uusapan natin ang statement ni Direk Joey, hindi maaaring audience attitude lamang ang pag-usapan. Kailangan kasama ang buong ecosystem. Audience, filmmakers, producers, cinema exhibitors, government, marketing, distribution, streaming, lahat. At ito ang tanong, bakit may mga magagandang film pero hindi kumikita? Napaka-importanteng tanong nito. Dahil box office success at film quality ay hindi laging magkapareho. May magandang pelikula na flop, may average movie na blockbuster. Bakit? Dahil ang box office ay influenced ng star power, marketing, release date, competition, genre, audience awareness, cinema locations, word of mouth, ticket price, at marami pang iba. Kaya hindi pwedeng sabihin, hindi kumita, ibig sabihin pangit, at hindi rin kumita, ibig sabihin maganda. Magkaibang bagay iyon. Ang current Cinemalaya, ang isa sa mga halimbawa, ngayong Agosto 2026, isinasagawa ang ika-22 Cinemalaya Film Festival. Ayon sa FDCP, ang festival ay bahagi ng patuloy na effort na suportahan ang Filipino cinema at filmmakers. At sinabi rin ni Direk Joey sa isang July interview na mahalaga ang Cinemalaya dahil nakatutulong itong ipakita ang kalidad at diversity ng Filipino films. Pero may challenge. Paano dadalhin ang audience sa mga sinehan? Dahil kahit maganda ang pelikula, kung walang audience, mahirap itong maging sustainable. Kaya sino ba talaga ang may kasalanan? Mga ka-showbiz, kung ako ang tatanungin, hindi isang grupo lamang. Hindi fair na sabihin, kasalanan ng Pinoy. Pero hindi rin fair na sabihin, kasalanan lahat ng filmmakers. Mas complicated. May responsibility ang audience na maging open-minded. May responsibility ang filmmakers na gumawa ng compelling films. May responsibility ang producers na mag-invest. May responsibility ang distributors na gawing accessible ang films. May responsibility ang exhibitors na magbigay ng fair opportunities sa local cinema. At may role din ang government institutions na gumawa ng environment kung saan pwedeng lumago ang industry. Kung gusto nating umunlad ang Pinoy movies, ano ang possible solution? Una, better stories. Hindi kailangang laging malaki ang budget, pero kailangan may kwento na may dahilan para panoorin. Pangalawa, better marketing. Kailangan malaman ng audience na may magandang pelikula. Pangatlo, accessibility. Hindi dapat puro Metro Manila. Kung may magandang regional films, dapat may paraan para mapanood din sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pang-apat, affordable viewing options. Kung mahal ang cinema experience, kailangang magkaroon ng alternative ways para ma-access ang Filipino films. At pang-lima, audience education and film appreciation. Turuan natin ang audience na may iba't ibang klase ng Filipino cinema. Hindi lang rom-com, hindi lang action, hindi lang horror, hindi lang love team. Napakalawak ng Filipino storytelling. At para sa mga audience, kung isa ka sa mga taong nagsasabing, ayoko ng Pinoy movies, maybe ask yourself,
Kailan ang huling beses na nanood ka ng Filipino film? Hindi isang movie. Hindi iyong isang pelikulang hindi mo nagustuhan. Subukan mong manood ng iba't ibang genre. Indie, mainstream, historical, drama, comedy, documentary, short films, at baka mabigla ka. Baka may makita kang pelikulang hindi mo inaasahan. Pero para sa industry, at para naman sa filmmakers, huwag ding isipin na automatic na kasalanan ng audience kapag hindi sila nanood. Ang audience ay may standards, at hindi masama iyon. Sa katunayan, magandang sign iyon dahil kapag demanding ang audience, napipilitan ng industriya na mag-improve. Hindi dapat. Bakit ayaw ninyo sa pelikula namin? Mas magandang tanong, ano ang kailangan naming gawin para gusto ninyo itong panoorin? Iyan ang mas productive na conversation. Kaya mga ka-showbiz, may punto ba si Direk Joey Reyes? Yes, may ilang Filipino viewers na maaaring may automatic negative perception sa local movies. May mga taong mas mabilis manood ng foreign films kaysa Filipino films. At may pagkakataong may magandang local film pero hindi nabibigyan ng chance. Pero tama rin ang mga netizen na nagsasabing hindi audience lamang ang problema. Dahil mismong research tungkol sa Filipino movie-going habits ay nagpapakitang maraming factors ang nakakaapekto sa cinema attendance. Kabilang ang ticket prices, availability ng local films, repetitive themes, at mag-shift ng audiences towards streaming. Kaya kung sasabihin natin, problema ang attitude ng Pinoy. Hindi iyon dapat maging ending ng conversation. Dapat simula iyon ng mas malaking tanong. Bakit nagkaroon ng ganoong attitude? Bakit may taong ayaw manood ng local films? Bakit may taong nagsasabing paulit-ulit ang stories? Bakit may taong mas gustong mag-stream sa bahay? Bakit may taong willing gumastos para sa foreign film pero hindi sa local? At higit sa lahat, ano ang pwedeng gawin ng industriya para maibalik ang excitement ng Pinoy sa sariling pelikula? Mga ka-showbiz, siguro ang pinakamagandang conclusion natin ngayon ay ito. Hindi natin kailangang pumili kung audience ba o filmmakers ang may kasalanan. Dahil ang Philippine cinema ay hindi lamang pag-aari ng filmmakers. Hindi rin lamang ito pag-aari ng producers. At hindi rin lamang ito para sa moviegoers. Bahagi ito ng kultura nating lahat. Kung gusto natin ng mas magandang Filipino cinema, kailangan ng mas magandang pelikula. Kailangan ng mas accessible na distribution. Kailangan ng mas mahusay na marketing. Kailangan ng suporta. At kailangan din ng audience na maging willing sumubok. Pero ang suporta ay hindi dapat blind loyalty. Support local? Yes. Pero dapat ding magkaroon ng healthy criticism. Dahil ang tunay na suporta ay hindi iyong palaging nagsasabing maganda. Ang tunay na suporta ay iyong nagsasabing, gusto kong maging mas maganda pa ang pelikulang Pilipino. At marahil iyon ang conversation na dapat mangyari ngayon. Hindi, Pinoy ba ang problema? Kundi, paano natin muling mamahalin ang pelikulang Pilipino? Kayo naman, mga ka-showbiz, agree ba kayo kay Direk Joey Reyes? May problema nga ba sa attitude ng ilang Filipino moviegoers? O tingin ninyo, dapat munang pagbutihin ng industriya ang kalidad, presyo, marketing at accessibility bago sisihin ang audience? At kung may isang bagay kayong gustong baguhin sa Philippine cinema, ano iyon? Comment down below. Gusto kong marinig ang inyong opinyon. At syempre, kung nagustuhan ninyo ang ganitong klase ng showbiz at entertainment analysis, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell. Dahil dito sa channel natin, hindi lang tayo basta nakikisabay sa trending. Hinihimay natin kung ano ang nasa likod ng kwento. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na trending showbiz update. Ako ang inyong kasama. At tandaan, bago humusga, pakinggan muna ang buong kwento. At bago sabihing pangit ang pelikulang Pinoy, baka panahon na para bigyan muna natin ito ng pagkakataon. Hanggang sa muli, mga ka-showbiz!